Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nung tayo ay huling magkita. Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo, tinitignan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? May kislap na ang iyong mata. Halata na ikaw ay tutulong na sa amin. Cavite ang sinisigaw ng iyong damdamin. Ngayon kailan pa man Disagon lang kami. Si Melencio Loyola de Sagun Jr., na mas lalong kilala bilang Jun Sagun, ay ipinanganak noong ika-22 ng Marso 1955. Siya'y pang-apat sa siyam na magkakapatid ni na dating police chief ng Cabuyao at 13 Martires na si Melencio de Sagun Sr. at Julia Loyola. Nagtapos ng elementarya sa mababang paaralan ng lungsod ng 13 Martires noong 1967 at ng high school sa Tansa National Comprehensive High School noong 1971. Halos ay 21 taon niyang tinapos ang kurso ng BSc Major in Management dahil ginawa niya ito kahit may pamilya na siya. Naging working student siya sa nasabing kolehiyo sa Cavite City habang siya ay dispatcher sa Provincial Engineers Office. At noong May 31, 1992, ang pinangarap niyang diploma ay kanyang nakamit. Ang bumihag ng kanyang puso ay may lahing Bicol na si Doktora Veronica Granado at sila'y biniyayaan ng 7 mababait at masunuring mga anak. At ilan sa mga ito'y naglingkod at patuloy na naglilingkod din sa lungsod ng 13 Martires. Dondon na dating konsihal, Melandres na dating SK Federation President at ngayon ay ABC President, at Melandro na ngayon ay SK Federation President. Si Jun Sagun ay nagtrabaho din sa mga pribadong kumpanya na humasa sa kanyang management skills, gaya ng pagiging manufacturing storekeeper sa Dolta Motors mula noong 1974 hanggang 1980, at lumipat siya sa Provincial Engineers Office noong 1980 hanggang 1986 bilang dispatcher. Marami ang nagtataka at nagulat nang simula sa pagiging dispatcher ay naisin niyang lumahok sa politika, lalo na nang ideklara niyang kumandidato bilang provincial board member ng Cavite, na noon ay inihahalal ng pangkalahatan o at large. Sa unang sabak pa lamang niya sa politika, 1988 to 1992, kasama ng mga mabibigat o kilalang pangalan sa Cavite, siya'y naging pangalawa sa buong lalawigan at siya rin ang pinakabata noon na halal na board member sa Cavite. At naging instrumento ng lalawigan tungkol sa peace and order, lalo na nang simulan ni dating Gobernador Remulla ang Industrial Revolution. Dahil sa di matawarang nagawa bilang board member, ay muli siyang nahalal noong 1992 hanggang 1995, at kahit siya'y bata pa noon, di kapartido ng nanalong Gobernador Epemaco Velasco at napaliligiran ng mga kilalang mga politiko ng Cavite, siya'y nanungkulan pa rin bilang Assistant Majority Floor Leader. Patuloy ang pamamayagpag ng pangalang Jun Sagun sa Cavite, at noong 1995 hanggang 1998 ay muli na naman siyang nahalal bilang board member sa kanyang huling termino, na patuloy at walang putol na paglilingkod sa lalawigan kasabay ni dating Gobernador Bong Revilla. Pansamantala siyang namahinga sa paglilingkod sa pamahalaan at ginugol niya ang kanyang panahon sa paghahalaman o agrikultura. Nais na niyang maglingkod noon sa lungsod ng 13 Martires, ngunit bilang paggalang sa noon ay nakaupong ninong niya na si dating Mayor Puding Panganiban, ay pinabayaan niya itong makatapos ng termino bilang respeto sa kanyang pangalawang ama. At noong July 2, 2001, siya'y nahalal na punong lungsod ng 13 Martires. Ganun na lamang ang pagmamahal ng mga Treseño sa kanya, at patuloy siyang sinusuportahan ng mga ito, lalo na nang alisin niya ang lahat ng klase ng sugal, lalo ang weteng at sabong.
kung kaya noong 2004 ay muli siyang nahalal na mayor ng lungsod. Dahil sa mga proyektong kanyang ginawa at patuloy na ginagawa para sa kaunlaran ng lungsod, noong 2007 ay wala nang nagtangka na lumaban sa kanya bilang mayor at siya rin ang nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating na 98% sa lahat ng mga naglingkod, hindi lamang sa 13 kundi sa buong lalawigan ng Cavite. Bilang pribadong mamamayan at ang publikong opisyal ay hinawakan at naging kasapi siya ng iba't ibang samahan, gaya ng board member ng Philippine National Red Cross, March 2005 hanggang sa kasalukuyan, Pangulo ng Kiwanis Club of 13, 2004 to 2005, Pangulo ng Rotary Club of TMC, 1996 hanggang 1997, Pangulo ng Social Club of TMC, 1993 to 1997, Charter President ng TMC Quintana Jaycees, 1990-1991, Pangulo ng Cavite Youth and Sports Development Association, 1980 hanggang 1992, at PTA Federation President noong 1980 hanggang 1983. Bahagi rin siya ng Couples for Christ, Knights of Columbus at kasapi ng TMC Lodge No. 350 under the jurisdiction of the most worshipful lodge of free and accepted Masons of the Philippines. Bilang punong lungsod ay dumalo at naging bahagi siya ng iba't ibang seminars at trainings tungkol sa lalo pang pagpapaunlad ng lungsod, good governance at effective leadership, kung kaya't isa ang 13 Martires sa mga kilala at patuloy na umuunlad na lungsod hindi lamang sa Cavite, lalo't higit sa buong Pilipinas. Kinilala siya at tumanggap ng iba't ibang parangal tulad ng Gawad Parangal para sa Mararangal mula 2003 hanggang 2005 dahil sa kampanya nito sa illegal gambling at weteng na ipinagkaloob ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Outstanding City Mayor in Region 4, Best Local Chief Executive, Sandogo Regional Awardee, Most Supportive Local Chief Executive, Outstanding Leadership as City, Gawad Pangulo sa Kapaligiran, Public Servant of the Year at marami pang iba. Bilang punong lungsod, ilan sa kanyang nagawa para sa kaunlaran ng lungsod ay ang pagtatayo ng 13 Martyrs Monument na naging landmark na ng lungsod, pagsasaayos ng mga ilog bilang paligo ang bayan at ito'y naging livelihood na rin ng ilang mga Tresenyo. Bukod pa sa adhikain niyang ayusin ang ilog para sa maayos na kapaligiran at para sa mga darating na henerasyon. Dahil malapit sa puso ni Jun Sagun ang kapakanan ng mga kabataan, sa loob lamang ng kanyang panunungkulan ay 3 ng National High School ang kanyang naitayo. At ito ay ang Osorio National High School, Cabezas National High School, Aguado National High School. Ganon din ang elementary schools tulad ng sa Aguado, De Ocampo at pagsasaayos ng iba pang mga paaralan. Nakipag-ugnayan din siya sa Cavite State University para magkaroon ng kolehiyo sa lungsod at sa darating na pasukan ngayong June ay magbubukas na ang 13 Martires City College na laan para sa mga kabataan ng lungsod, lalo na yung mga higit na nangangailangan. Alam niya na sa panahong ito ay napakabigat ng magkasakit, lalo na kung ikaw ay walang-wala, kaya't sa kabila ng hindi masyadong malaking income ng lungsod, ay pinilit niyang magpatayo ng hospital para sa mga kababayang Tresenyo, ang Tresenyo Medical Pavilion, at kasalukuyan na itong pinakikinabangan ng mga taga-lungsod. Sa unang pag-upo pa lamang niya ay nakita rin niya na patuloy na nasisira ang mga ilog dahil sa pagtatapon ng mga backyard slaughterhouses na sumisira sa dalisay na tubig na nais niyang sariwain ng mga panahong nakalipas na ang ilog ay paligo